abundantly blessed. May mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang tawag. Bakit naman sila nagpupuyat? Araw at gabi pala at nagpupuyat pa rin sila. Sabi ko nung isang nabasa ko, meron kasi mga buntis na BWE, mga nanay na tupa. At kung yun sa mga anak yun, 2-3, dapat yung panganay, lagyan ng tanda kasi yun ang inahandog sa kanilang culture noon for the remission of sins. Morning and evening may inahandog na tupa. So very important ang role ng mga shepherds kasi importante masyado ang sheep. Habang nagpupuyat sila, alam nyo nakita silang mga anghel. Kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila totoong nangatakot. Bakit? Pag nakita ng anghel sa mga panahon na yung dalawa lang ang pwedeng dahilan, either a punishment or blessing. Kaya sabi ng anghel, huwag kayong natakot. Sapagkat narito, dinadala ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo magiging pinakatanda. Masusumpungan ng isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasapsapan. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihan ng langit na nagpupuri sa Diyos na nagsasabi, "Walhati sa Diyos ng kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya." At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan nila. Tapos si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasapsapan. At nang makita nila yun, na inihiyak nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng mga nakakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. At nagbalik ang mga pastor na niluwalhati at pinupuri ang Diyos sa lahat ng mga bagay na kanilang nakarinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Noong panahon, anong si Emperor Augustus Caesar, order siya ng isang census para sa tax. Kaya nga ito yung panahon na nag-uuwian yung mga taga-Bethlehem na nasa ibang lugar. At hindi sila sadya na nagkakaroon sila ng family reunion. Katulad ng nangyayari sa atin ngayon. Pagka-December, naging tradisyon na natin na nagkakasama-sama ang mga pamilya. Masaya yun, festive, di ba? Kaya lang may isang grupo ng mga tao na hindi nila napakinabangan yung saya ng pakikipagsalamuha sa kanilang mga mahal sa buhay, shepherds o mga pastor. Bakit? Kasi, tingnan nyo nga, gabi na nagpupuyat pa sila sa mga tupa nila. Today, tingnan natin mas malapit yung kanilang kalagayan. At tingnan din natin kung paano binago ng Diyos yung kanilang sitwasyon. Bakit sila tinawag na less fortunate? At paano sila pinagpala ng higit-higit pa sa kanilang inaasahan? Bakit ba sila kawawa or less fortunate? Kasi, number one, they were distanced from the society. Hindi na pwedeng iwanan yung kanilang kawan. They cannot leave their flock. They have to look after their flock. Even in midnight. What an irony. Napaka-importante ng sheep. Pero yung mga shepherds, hindi nila binibigyan ng importansya. They are not valued by society. In fact, hindi nga sila pwedeng tumistigo sa korte kung mayroong kaso. Ganun sila kababa kung tingnan ng mga tao. Tapos sila, pinapastor nila yung tupa nila sa hindi nila lupa. So talagang less fortunate sila. Wala silang ari-arian. Wala silang kwenta. Kumbaga, ano ba ang dahilan? Bakit sila less fortunate? They were deprived from bonding with their relatives and loved ones. Si Augustus Caesar, pinabalik niya yung mga taga-Bethlehem na nasa ibang lugar. Sila andun lang. They were left watching the sheep. Hindi sila makapag-bonding sa kanilang mga mahal sa buhay. And sa pangatlong dahilan na they were less fortunate is they were dangerously exposed to the predators ng mga wild animals and thieves. Imagine, hanggang ating gabi, nagbabantay ka doon. Hindi mo alam kung ano mga hayop yung nandun, mga wolves o mga lions na nandun, mga bears. At meron din mga magnanakaw. Kaya sila less fortunate. Pero paano naman sila pinagpala ng sobra-sobra ng ating Panginoon? Una, they were chosen to receive the good news na may pinanganak na Mesias. Ito yung pinakahihintay ng lahat ng buong mundo. The birth of the Messiah. Pangalawang reason kung bakit sila abundantly blessed, they were chosen to witness the heavenly choir. Diba? Nakarinig na ng boses ng mga anghel. Ginagawa nila, glory to God in the highest heaven and on earth peace to those whom His favor rests. Napakaganda siguro, napaka-powerful and napaka-touching ang kanta ng mga heavenly choir na yun. And they were chosen to witness that. And the third reason how they were abundantly blessed is they were chosen to visit the Messiah. Imagine po kung ako pa yung isa doon sa mga shepherds. How would I feel? Nakita ko yung Messiah. Meron bang power na nag-explain? Nakita ko ba yung love ng Diyos?
Yun yung gift ng Diyos sa atin, na mag-save sa atin sa ating mga kasalanan. And I could imagine how joyful the shepherds were to witness with their own eyes Jesus Christ, the Savior of the world. Yung outcome, they spread the word. Kinalat nila, they forgot about themselves. Na sila mga walang kwenta, hindi sila binavalue, less fortunate. All they could think is to spread the word. Next, ano yung outcome? Yung mga tao na nakinig sa kanila, they were amazed. Namangha. Talaga? Nakita niyo yung Messiah? Wow! Sana kami rin. So, and the third outcome is, they returned, glorifying and praising God. Dahil na-encounter nila ang Panginoong Jesus, ang kanilang puso ay punong-puno ng ligaya, nawala na yung kanilang kalungkutan. At ikinalat nila yung mabuting balita tungkol sa tagapagligtas. Kaya nga kahit na nandun sila sa pinakamababang baita ng lipunan sa pamamagitan ng kanilang kwento, natutunan natin na magagamit ng Panginoon ng ordinary people. Katulad ng sinasabi sa 1 Corinthians 1:29-27, pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. At ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. So that's the reason. I keep asking myself, even my husband, why the shepherds? So he told me, this is the reason, so that no one can boast before God. Tulad ng mga shepherds, minsan feeling natin, unworthy tayo, uneducated, walang pinag-aralan, o kulang sa pinag-aralan. Hindi tayo napapansin ng sanlibutan. In short, less fortunate. Pero, ano man ang ating status o kalagayan sa buhay, ang ating kayamanan, ang ating trabaho o okupasyon, o ang ating kwalifikasyon, alam ng Diyos ang makapangyarihang testimonya na kaya natin ibahagi sa iba. Tulad ng mga shepherds, pwede natin ikalat ang magandang balita tungkol kay Kristo Jesus, ang kordero ng Diyos, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Dahil po sana, ang gusto natin ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, to our friends, our relatives, and even to anyone who we may come across with. Are we like the shepherds who were excited to tell the good news? This is the heart of Christmas. Actually, hindi lang Christmas as Christians because we have the name of Christ in our hearts. Apply natin to. Have I truly encountered Jesus Christ? Do I have a real relationship with Him? Na-encounter ba natin ang Panginoon? When was the time you received Christ as your personal Lord and Savior? Can you remember? If you cannot remember the date, you can remember the occasion. Ako, naalala ko yun when I was 17 years old. I was in Baguio. I was sitting under a tree and I said, I receive you, Lord, as my personal Lord and Savior. But there are times na talagang dahil sa dami ng problema, you forget your relationship with the Lord, diba? Pero kung real yun, babalik at babalik sa iyo yung first love mo, si Jesus Christ. My second question is, am I, like the shepherds, excited to spread the good news about Jesus Christ? When will I start doing it? I'm so happy that the young people are engaged in the voice of youth. But I want them to ask themselves, why am I doing this? Am I just here for the camaraderie? Do I really have that relationship? Am I really excited to spread the good news about Jesus Christ? Or just, enjoying the company of our fellow young people? This morning, gusto kong iwanan sa atin. Because you have encountered Christ, that's why you want to share Him to others. You can help ang imong heart na spill out sa joy. Na you're spilling it out to others. I want you also to have a relationship with Him, just like the shepherds did. That is the lesson we learn from the shepherds. God does not require anything except Jesus Christ in our hearts. And how much do we want to share Him? Or am I too engrossed with my own problems? Masyadong naaawa sa sarili ko kung ng problema. Kagaya mo sa babae, magpapasagasa na sana siya. Ano pa naman siya sa England? And she stepped in the middle of the road para masagasaan na siya ng bus. And she waited for the bus to hit her. Unfortunately or fortunately, disiplinado pala sa England ang traffic. Pag may nakita ng tao, nandun pa lang sa gilid, huminto na sila. How much more nasa gitna? Pinupusinaan siya. Go and cross the road. So she crossed the road. Umiiyak siya. Pagsakay niya sa bus, hindi niya mapigilan ng umiyak.
Hiya-hiya siya. Tulog ng tulog. Wala pa naman siyang dalang tissue kagaya ko. And there she heard humming behind her. You know the song. And all at once, parang siyang binuhusan. His eyes on the star. Why should I feel discouraged? Di ba yun ang lyrics? Why should the shadows fall? Why should my heart be lonely? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. All her problems disappeared, and she remembered how much God loves her. Kung nasa dasaan siya noon, wala na po ako sa inyong harapan. Kasi ako yung babae niyo. Amen. I love the Lord so much. That's why I ask God for a man who also loves the Lord. Am I like the shepherds, excited to spread the good news about Jesus Christ? And when will I start doing it? Let's start doing it now. Shall we all stand? Father in heaven, we thank you for the message of the shepherds. Help us to have a close relationship with you and not be overwhelmed by our own problems. Let us be joyful because you were born and you died and rose again for us. Thank you so much for your message, Lord. Help us to be humble and forget ourselves and to go out and share your love to others. In Jesus' name, amen.